let us adore Him, Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mapagpalang umaga po, mga kapanalig. At ngayon ay ang unang Sabado sa buwan ng Enero at buong taon. At ngayon din ang ika-6 na araw, pagkabagong taon. Patuloy tayong nagdiriwang, nagninilay sa Kapaskuhan at patuloy nating dakilain at sundin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay ngayong bagong taon at sa pamamagitan ng sanggol na si Jesus na ipinanganak, matuto tayo na magsumikap na maging mapagkumbaba sa harapan ng Diyos at sa ating kapwa. Kaya naman, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdating ng iyong anak, pinaging dapat mong sumikat sa amin ang bagong liwanag. Siya nawang isinilang ng mahal na Birhen sa kanyang pagiging di na iba sa amin, ay magpaging dapat na kami ay makapiling sa kanyang paghaharing walang maliw, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig, at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos, at iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sino man nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan
sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mag-aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Nagsalita ang Diyos, Ama, ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin niyo siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan, at bumaba sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapate. At isang tinig na nagmula sa langit, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang umaga po, mga kapanalig sa ating lahat. At sa ating mga taga-subaybay sa ating Healing Mass sa Veritas, ay batiin ko po kayo ng Happy New Year, manigong bagong taon po sa ating lahat. At gaya ng aking sinabi sa paunang salita ay 6 na araw makalipas na ating salubungin ng bagong taon. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sa nakaraang taon, sa lahat po ng mga pagpapala at mga bagay na natutunan natin sa kabila ng mga pagkakamali at mga hindi naman paghihirap, kundi yung mga sabihin natin mga sandali na tayo ay nag-struggle sa ating buhay. Biyaya din po yun kasi yan ay nagpo-form at nagmo-mold sa atin to become better and kinder this year. So pasalamat tayo sa Panginoon. Sa atin mga pagbasa ngayong araw, bagamat sa Lunes pa, ang binyag ng Panginoon na pagdiriwang natin, Baptism of the Lord, na siyang officially magsasara ng Kapaskuhan, napakinggan natin muli sa Ebanghelyo si Juan Bautista. Actually, kung kayo po ay talagang nagbabasa, sumusubaybay, mapapansin nyo na parang noong panahon ng Adbyento, ngayong Pasko, Bagong Taon, puro Juan Bautista. Baka ang iba sa atin nauumay na dahil kabisado na ho natin ang buhay, misyon, mensahe ni Juan Bautista. Pero sa akin sa aking pagdinili at pagtingin, lalo na po sa unang parte ng Ebanghelyo, ay maganda ho na maalala natin siya sa unang taong ito, sa bagong taong ito. Lalo na sa buwan na ito na sinisimulan natin ang bagong taon. Sapagkat may itinuturo po sa atin na magandang disposisyon at attitude si Juan Bautista. Para siyang, yung tinatawag nating curtain, parang background lang talaga siya. At alam niya yung kanyang posisyon sa buhay. Hindi niya tinuturo ang sarili niya kahit siya ay nagiging popular,
Hindi niya kinukuha yung limelight at hindi rin siya, anong tawag doon? Credit grabber, ang tawag doon. Ano? Hindi. Tinuturo niya si Kristo. Alam niyo ho, magandang ito ang ating maging panuntuyan sa bagong taon. Sapagkat tandaan ho natin, without God, we are nothing. We might have a lot of things, knowledge, skills, and talents that also comes from God. But at the end of the day, we are human and we have our own share of weaknesses and shortcomings. In other words, I'm saying na dapat araw-araw tayo ay lumalago sa ating pagnanais na maging mapagkumbaba. Dahil wala ho tayong pagmamalaki sa Diyos. Kilala niya tayo, pero dahil kilala niya tayo, mahal niya tayo. At dahil mahal niya tayo, kahit hindi karapat-dapat, binibiyayaan niya tayo. So let's also be grateful and at the same time, yung bang always in that consciousness to credit everything to God. Tulad ni Juan Bautista, alam niya no, na hindi siya ang bida. Alam niya na hindi siya ang dapat mauna. At hindi siya ang dapat maging sentro ng lahat, kundi si Kristong parating. Sana ganoon din ho tayo. Dahil alam niyo ho, magagampanan natin at maabot natin ang nais natin sa taong ito if we always put God first and the center of our lives. Dahil siya naman talaga ang magpufulfill at tutulong para maganap at maabot ang mga gagawin at pangarap natin sa buhay at para masundin ho ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. So let us continue to be humble and do our part, that we are just at the background, no? And we are mere instruments of God's love and mercy, especially to those who are in need. At yun ang magandang gawin natin, di tayo magkakamali sa anong mga hakbang at aksyon na gagawin natin ngayong bagong taon. Tandaan natin lagi si Juan Bautista. Sinabi niya, He must decrease. I must decrease. He must increase. So in other words, in our life, the Lord should be the one to increase and we should be the one decreasing, especially sa ating pag-aalab na sundan ng Panginoon. Kasi ang mission niya, gawa niya ay sa Kanya, tayo nagpapatuloy at nakikibahagi lang. Hindi tayo ang bida, hindi ang bida ay ang Panginoon. Sa binyag ni Jesus sa Ilog Jordan, pinaalala sa atin ang ating sariling binyag kung saan ginawa tayong mga anak ng Diyos, kaya't natatawag nating ama ng ang Diyos. Lumapit tayo ngayon sa Kanya habang sinasabi natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bayan ng Diyos, naway maging malinis sa binyag upang magtamasa ng kalayaan at dignidad bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang kalayaan at karangalan ng bawat mamamayan, naway pangalagaan at igalang ng bansa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programang mag-aangat sa kalidad ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at mga pamayanan, naway tunay na maranasan ang kanilang pagiging iisa sa pamamagitan ng kanilang buhay at pagpapahayag ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may karamdaman at mga nagdurusa, naway makalaya sa panghihina ng kanilang katawan at pag-iisip. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mananampalatayang namayapa na ay makabahagi nawa sa kaligayahan ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, ginawa kaming mga tagapagpamana ng iyong kaharian. Sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak, loobin mo na sa panalangin namin para sa isa't isa ay manahin namin ang kabahariang iyong kung saan ikaw ay nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen.
dalangin namin sa Paskong dumating. Pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Pagkaloob mong aming maihainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming pinagdiriwang. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sumilay sa amin ang pagkakataong may pagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao namin alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay
mabubuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at bagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Malabirheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya kay San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Dumulog tayo ngayon sa ating Ama sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo. Sala sa amin at huwag mo kaming ipahin dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan na dugo ni Kristo, naway magatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Katawan ni Kristo, Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Katamis-tamisan naming mahal na po. Sa iyo. Ako nga bang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayod na hirap ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat ang kahoy. O butihing Jesus, inaamin ko ang aking mga sala at ako'y nananalig na dahil sa kabutihan mong walang kahulilip ay hugasan mo ng iyong dugo. Iniibig kita ng higit sa lahat ng bagay. Ipinangangako ko na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan. Patnubayan mo ko. Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig, ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Ecelipat dis ostium, bella premun hostilia, narobur fer auxilium, unitrino que Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam si ne termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang, tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan. Tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nangihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, salina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Angin ang pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama.
Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalis at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema, pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman. Di balik sa kalusugan at kapanatagan ng loob, upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin, pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin at ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio saluso nor virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem di cielo pristitis eis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, triviuque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, u redemptionis tuae fructum, in noves and iudes insiamus, quid vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-lisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-lisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment